Davao City dinaluhan ni Pangulong Aquino ang ika-22 Mindanao Business Conference at dito ay inihayag ng Pangulo ang kumpiyansa niyang aangat ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga pagugulong nangyayari sa Mindanao. Ang report sa detalye ni Rocky Ignacio. Ang seguridad na ipinatupad sa Davao City kaugnay ng pagsisimula ng 22nd Mindanao Business Conference. Pinangunahan ni Pangulo Aquino ang okasyon na dinaluhan ng business leaders sa Mindanao. Sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga negosyante, nanindigan ng Pangulo na ipagpapatuloy ang mga programa upang tiyakin ang permanenteng kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. We gathered today at the turning point in the history of Mindanao, where this region's complete transformation from the land of promise to the land of promises fulfilled is close at hand. Gate ng Pangulo, katulad sa may 40 taon ng problema, sisikaping resolbahin ang usapin ng peace and order pati na ang isyu ng enerhiya. Humarap kasi ang Pangulo sa mga negosyante ng Mindanao sa harap ng taguri sa Pilipinas bilang pinakamalakas na ekonomiya sa iba pang ASEAN member economies. 3 years ago, we told the whole world that the Philippines is open for business. And I'm glad to say that we followed through on our words. In a span of 3 years, we have built one of the best-performing economies in Asia. Bagamat hindi anya mareresolba overnight, iginit ang Pangulo, hindi niya hahayaang madiskaril ang maayos na programa ng gobyerno sa pamamagitan ng karahasan. Isa sa tinukoy ng Pangulo ang naganap na pagsabog sa Cagayan de Oro City na anya kagagawan lang na sektor. Kaya babala ng Pangulo, bukas ang gobyerno sa mga grupo ng nais ng kaayusan, subalit handa namang anya ang gobyerno na gamitin ang buong persa ng batas sa mga maghahasik ng kaguluhan. Challenges to our stability, of course, still exist. Many of you must have heard of the blast that occurred in Cagayan de Oro just last week. Incidents like this, in whichever island, in whichever province, affect the entire country. And we are one with the victims and loved ones affected by these incidents. Make no mistake about it. This is a desperate act by a small sector, dead set against the attainment of peace in Mindanao. For a long time, we have been working to neutralize these elements, and this is a fight in which we have had quite a few successes. And so our continuing message is this: to those willing to partner with us for peace, we welcome you as brothers. But to those who want to challenge the authority of the state, you will feel the full brunt, depth, and might of the state's response. You will not get in the way of the peace and the stability that will help fulfill the potential of Mindanao. Layunin ng business conference na ilatag ang policy agenda na tutulong para sa pagbalangkas ng rekomendasyon sa magiging kahandaan ng Inter-Island Region kaugnay na isinusulong na ASEAN integration sa taong 2015. May tema sa taong ito, One Global Mindanao, Moving Toward ASEAN Business Integration. Kinusulta dito ang 250 businessmen at business leaders sa 5 rehiyon ng Mindanao upang talakayin ang iba't iba pang concerns. The vision here is also to create a Mindanao that can compete within the ASEAN community. This is a vision that with government and private sector initiatives, as well as continuing solidarity, can surely be achieved. And we believe our projects are doing precisely that. Ang okasyon ay kinabilangan rin ng 12 cabinet secretaries na pinangunahan ni na Executive Secretary Paquito Ochoa, Energy Secretary Jericho Petilla, DTI Secretary Gregory Domingo, DILG Secretary Mar Rojas at DPWH Secretary Rogelio Singson. Ito anya okasyon na dinuluhan ng pinakamaraming miyembro ng gabinete na patunay lamang sa commitment ng Aquino Administration na isulong ang tunay na kaunlaran sa riyon. Mahigit 34 na bilyong piso ang inilang pondo ng Aquino Administration para sa mga proyekto ng DPWH sa Mindanao sa susunod na taon. The DPWH has so far allocated 61.54 billion pesos for road, bridge, and other infrastructure projects in Mindanao. That was for 2011 to 2013. The good news is this number will be increasing even more. For 2014 alone, we are proposing to the Congress that the DPWH be allowed to allocate another 34.29 billion pesos for projects in the region. Stress the point, more than half of what has been allocated in the last 3 years. Dagdag pa ng Pangulo, mahalaga kasi na mapanatili muna ang peace and order sa Mindanao para magpatuloy ang mga programang pangkaunlaran sa isinusulong na inclusive growth. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Davao City.